Ma'am Jess, isang miyembro nga ng Ansar Khilafa Philippines ang arestado matapos mahulihan ng isang granada. Ang Ansar Khilafa Philippines ang sinasabing isa sa mga may kinalaman nga sa Davao bombings noong 2016. Malaking bagay ito, Ma'am Jess, sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa Cotabato City, lalo't ilang araw na lamang ay isasagawa na ang plebisito para sa BOL. Ito ang mga larawan ni Abu Bakar Pagayaw na may mga alyasin daw na Jing at Karyo. Nakuhanan umano siya ng granada ng Cotabato City Police kasama ng PNP Intelligence Group matapos maaresto sa Barangay Bagua. Ang 28 anyos sa si Pagayaw, miyembro raw ng Ansar Khilafa Philippines na pinamumuno noon ni Jaafar Magid alias Commander Tokboy. Inaresto siya sa bisa ng Martial Law Warrant of Arrest No. 2 ukol sa mga tao may koneksyon sa mga kalaban ng pamahalaan na nagsasagawa ng pagpatay, kidnapping at pagpapasabog sa Marawi at iba pang parte ng Mindanao. Hindi pa kinukumpirma ng AFP at PNP kung kasama ba si Pagayaw sa mga nagpasabog sa Roas Night Market sa Davao City noong September 2016 kung saan nasa 14 ang patay at higit 70 ang sugatan. Patuloy pa kasi ang tactical interrogation. Kaliwat kanan naman ang checkpoint papasok ng Cotabato City dahil sa paparating na plebisito ukol sa Bangsamoro Organic Law. Lalo't bago magpalit ng taon, 2 ang namatay sa pagsabog sa isang mall sa syudad. Isang lalaki naman na courier umano ng IED ang napaslang nito lang January 11. Kanina, nagsagawa ng Peace and Order Coordinating Conference sa mga sundalo, pulis, taga-COMELEC at iba pang stakeholders para sa gaganaping plebisito sa Lunes. Ipinakilala na rin ni Attorney Muhammad Omar Samama si Attorney Romel Rama na magiging bagong election officer ng Cotabato City para lamang sa pagdaraos ng BOL. Ang gusto lang namin dito, kasi I'm foreign here, I'm from outside doon sa area. So gusto lang namin pakita na we will remain neutral. We always considered na serious yung threat. Kaya nga kailangan prepared tayo in any eventualities. Mas maraming mga pulis pa ang dumating sa Cotabato City para sa karagdagang seguridad para sa plebisito sa Lunes. Ma'am Jess, kanina ay nagsagawa rin ng closed door meeting ang mga miyembro ng security forces, gayon din yung taga-COMELEC dito sa Cotabato City para nga pag-usapan yung iba't ibang security measures sa kasakaling magkaroon ng tinatawag na untoward incident bago o sa kasalukuyang ginagawa yung plebisito para sa BOL. At sa nakikita natin, Ma'am Jess, dito nga sa pagkakaaresto sa isang miyembro ng Ansar Khilafa na nakita natin sa larawan na malapit talaga sa kanilang commander na si Commander Tokboy, talagang marami pang dapat gawin ang mga security forces sapagkat hindi natin masasabi, Ma'am Jess, sa kabila nung napakahigpit na mga checkpoint na nakita naman natin na sunod-sunod talaga papasok at palabas ng Cotabato City. Gayon din sa Maguindanao, galing tayo sa Parang, marami din mga checkpoint pero may mga ibang paraan pa para makapasok sila dito at hindi rin natin alam, Ma'am Jess, baka naman yung iba matagal nang pumasok bago pa magkaroon ng plebisito para nga talagang paghandaan ng pangmatagalan itong kanilang planong magasik ng kaguluhan. Wag naman sanang matuloyan, Ma'am Jess. Iyan, ano ang pagkakaalam natin dito sa Ansar Khilafa group na ito? Kanino sila kabilang? May tuturing ba silang kaalyado ng Al-Qaeda o ng Abu Sayyaf? Ano ang pagkakaalam mo, Ian? Ma'am Jess, itong Ansar Khilafa or Ansar Khilafa Philippines o AKP ay kaalyado ito ng Abu Sayyaf. Isa ito, Ma'am Jess, natatandaan ko bago pa man sumikat ang Mauti Group or Mauti ISIS ay isa na itong Ansar Khilafa sa nauunang nagpe-pledge ng allegiance sa ISIS. At talagang open sila sa pagsasabi na sila ay kaalyado ng ISIS dito sa Southeast Asia. At Ma'am Jess, yung natatandaan ko rin yung ginamit na pampasabog doon sa Davao City, sinabi ni General Manny Gaerla noon ng PRO 11 doon sa Davao City na ang signature nito ay mortar rounds at ang pagkakaintindi natin, yung mga gumagamit ng mga mortar rounds na yan ay isa ang Ansar Khilafa Philippines doon sa gumagamit niya na pampasabog dahil ang Abu Sayyaf daw ang ginagamit ito, yung mga ammonium nitrates, yung mga elemento na ginagamit nila and yung iba pang mga elemento. Pero itong katulad nga nung ginamit sa Davao City, ganun daw yung signature niyan. And itong grupo ni Commander Tokboy, nag-train sila, Ma'am Jess, kay Zulkifli bin Hir alias Marwan, yung Malaysian terrorist na napatay nung kasagsagan ng SAF 44 dito rin yan sa Maguindanao. And yun nga, kaalyado rin sila nung iba pang mga ISIS-affiliated
dito sa Southeast Asia na katulad ng mga ibang Indonesian na terror group, Ma'am Jess. Ano raw ang implication nito, security implications particularly iyan, considering na nangyari itong pag-aresto dito sa suspect na ito, very close nga to the plebiscite. Was he caught doing something else or nagtatago ba ito? Kasi if he was engaged in an activity, baka may plano pala. Although sinabi mo na rin yan sa report mo, baka indication ito that they're planning something to coincide with the plebiscite. Ma'am Jess, sa ngayon talagang may signal ito doon sa mga posible kung may kasama siya na nakapasok, talagang magwawatak-watak yung grupo na yan or mag-regroup sila somewhere else kasi kung nahuli na yung kasama mo, talagang mamatyagan nila yung kanilang mga susunod na galaw and baka mahirapan sila dahil ilang araw na lang ito na yung plebisito. Pero Ma'am Jess, ang isa pang maganda rito, nagkakaroon ng momentum ang mga membro ng security forces, itong PNP at ang AFP ay nagpapatuloy sapagkat ayaw nila talagang mabutasan, Ma'am Jess, lalo na dito sa Cotabato City. Yun nga, latag na latag sila sa kalsada and sa other areas, pero alam din natin na malapit lang dito ang Ligwasan Marsh, merong mga ilog na malalapit dito na nanggagaling sa Datopiang, sa Pagalungan, sa area ng Pikit. So maraming areas na pwede silang daanan kung talagang may maghahasik ng kaguluhan. Kaya naman isa talaga yan sa tinututukan ng mga otoridad, yung tinatawag na target hardening o ibig sabihin yung pagpapataas ng intelligence gathering nila para bago pa man na makahakbang itong mga lawless elements, mahadlangan na nila ito, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cotabato City. Ian Cruz.